Gapang na yung owner kanina eh. So, ang galing. Iba-iba yung kulay. Oh. Natin na niyo. Oh. Iba-iba yung... Sa bundok na nasa likod natin, mahamog na sa. Ito na yung parang fog clouds. Akala mo may nagsisilab ano. Ayun, simula dito, ayun na yung Tayak Hills na makikita nyo. So, pwede nyo rin puntahan yan pag pupunta kayo dito. Yan, so what's up mga Rads? Ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. So, for today's episode, meron na naman tayong Radventure! At ngayong araw nga pala, pupunta tayo ng landing point. Dito lang yan sa Rizal, Laguna. So, matagal na rin nating balak-balikan tong landing point na to. Napunta na natin to dati kasama sila Byron, no? At kasama ulit natin sila ngayon. Ano? So, ngayon, babalikan natin siya at maipapakita ko sa inyo, may bablog natin na maayos. So, mas maganda, di ba? So, ayun nga pala, bago ang lahat. So, gusto ko lang din muna magpasalamat sa mga sponsor natin ngayong camping na ito. Sila mega shoutout sa inyo, Byron at Jewel. So salamat din pala para din sa huling camping natin. So kung napanood niyo yung huling camping natin, so yun. At more blessings sa inyo. So pag tumama tayo sa loto, bawi na lang ako sa inyo, no? So time check nga pala natin mga Rads ay 3:10 na ng hapon at ngayon ay June 27, 2026. So mag-setup muna tayo ng mga gamit na, no? So tara, samahan niyo muna ako magkarga ng mga materials natin and let's go! Time check natin ay 3:22. Kung mapapansin nyo, medyo mabilis yung setup natin kasi naka-ready na yung mga gamit natin kanina sa loob. Hinanda na natin, pinaglalagay na kagad natin dito kasi kita nyo naman sobrang init. Oh. Kita nyo yung balat ko, tutong na tayo, no? Pero okay lang yan. So hintay lang natin sila Eloisa, galing sila ng Lipa, papunta na sila dito para sunduin si Topo sa kakuhanin yung ibang gamit. Pagdating naman nila, saka tayo magre-ready ng paliligo, then pag-aayos ng bahay, then set up natin yung mga pusa doon para pwede sila kahit wala tayo, no? Ayun lang naman, then so kita-kits na lang mamaya and peace out muna. And so what's up mga Rad? So yan, paalis na tayo ng bahay. So time check nga pala natin guys is 4:50 ng hapon. So ito yung setup natin ngayon, moto camping setup. Yan. So yan, tara, let's go na muna. Bili na lang tayo ng mais. So sana mayroong mais dito sa mga tindahan dito. Bili muna tayo. So yan guys, nakabili na tayo dito ng mais saka saging, ano. So dito naman natin tatali siya ngayon. So yan guys, time check natin ay 4:29. Diretso na tayo sa landing point ngayon yan. Let's go. Yeah. Ayun na maganda guys, na pagka meron tayong tindahan na nabibilan na halos lahat meron, ano, halos lahat meron na silang tinda. Although hindi masyadong perfect yung saba na saging, pwede na. So at least one stop lang, mission complete na agad tayo. Ito nga palang landing point guys ay is 27 kilometers away. Tapos nasa isang oras ang biyahe natin. So halos namamaraya siya dun sa Alicante Integrated Farm kung pagdating sa layo simula sa bahay, ano. Dito tayo dadaan sa bandang Del Carmen, lusot ng Barangay Palakpakin sa may San Buenaventura, San Pablo City. Ang labas na natin nun ay sabay Santo Angel. Halika't sumama sa paglalakbay sa mundo ng hiwaga. Walang iba, walang sila, lahat dito ay kasama. Sulitin natin ang panahon habang tayo ay bata pa, habang malakas at wala pang mga rayuma. Sisiguraduhin ko, di ka mabibitin. Iwanan mo na ang ating suliranin. Pupunta tayo kung saan mo man gustuhin. Lahat ng magagandang lugar lalakbayin. Kumapit ka sa akin at huwag kang bibitiw. Huwag ka nang magduda, nag-iisa ka sa aking giliw.
Ayos din talaga guys yung gulong natin na Beastire Extreme ano. Ayun oh, kapit din sa ano siya oh, sa mga gantong kalsada oh. Subuko na to guys kahit maulan. Sa pamimreno ganyan, hindi siya basta-basta bumibigay sa ganun. Time check natin 5:31, nandito na kaagad tayo sa Rizal. Sa tingin ko abot pa tong gas natin no. So yan guys, dito pala ang liko niya sa kanan, papunta din ng Tayak Hills. Parang ngayon ko lang nalaman yun Pero dati kasi galing na kami dito, pero nakasasakyan. Kaya tapos gabi yun. Kaya siguro hindi ko rin napansin. So dito pala ang daan niya. Time check nga pala natin guys is 5:33 na ng hapon. Medyo tumatarik na yung daan natin dito. Hindi yan masyadong pansin sa camera. Pero maya maya lalo na, tatarik pa lalo ano. Kasi ang lilom pa niya Malilom yung daanan niya. Isa din pala to sa pinaka dinadayo dito guys, landing point. At saka itong Tayak Hills. Tapos hindi ko alam kung may signal dun sa taas, kaya maganda kung pagpupunta kayo dito ilo-load nyo na kagad yung maps nyo para at least okay na. Medyo matarik na daan tapos sira pa yung kabila. Kaya kailangan talaga magaling kang kumontrol dito. At the same time, kondisyon ng motor mo. Kasi ang ganda ng daan dito guys Ganito lang nature na nature din siya. Ganito yung daan niya guys. May mga part na okay naman. Yan maganda naman. Tapos may mga part din dyan na na medyo matatarik. May mga panaka-naka matatarik. Nag-uumpisa na medyo paahon. Tapos yung makikita natin yung daan sa Google Maps medyo siya. Medyo sigsag. Pero malapit na tayo. 2.9 kilometers na lang. So yan, nandito na yata yung mga matatarik Babala, lugar ng papanganib sa pagbuho, dangerous curves ahead. Ito na siguro yung sasakyan na pinakamatarik. Ito, matarik din dito guys. Tapos medyo paliko. Marami na rin na aksidente dito sa daan na to. Kaya tadyang kailangan kontrolado nyo yung motor nyo. Ayun Yan, medyo humuhupa-hupa na. Tapos medyo maganda na yung kalsada dito guys in fairness. Kasi dati parang dito, liblib na liblib. Pero ngayon medyo mas malawak na yung kalsada. Kasi nga siguro marami nga kasi na-aksidente dito. Kasi puntahin talaga to ng mga tao. Pagka may mga pagkakataon kayo na ganito, na medyo pantay, try nyo din ipahinga kahit mga ilang minuto yung makina. Para at least makasigurado lang kayo. Ang ganda na ng view dito sa parte na to. So yan guys sa tagal-tagal ng panahon na hindi ako nakakapunta dito sa Tayak or dito pala sa landing point, ganito na pala ang daan niya. Ganda na. Medyo dito medyo may rough road ng 2 meters. Tapos to medyo matarik. A few moments later. Yan. So ito na pala yung kalsada naghihiwalay sa landing point at Tayak Hill. So Tanaw de Rizal. So ito siya dito sa padiretso. Tapos kung pupunta ka naman ng landing point ay dito naman tayo sa pakaliwa dadaan. So medyo matarik din. So ngayon lang ako ngayon lang ako makakaraan dito Yan. So ilang meters na lang ang layo natin sa landing point. So tara, ito medyo matarik to guys ayun tarik. Gapang na yung owner kanina Kaya binabalik-balikan to guys. Ang ganda ng view talaga. Sobrang city lights. Malapit na tayo guys. So yan na yun guys nasa unahan natin, katabing-katabi pala natin dito ang kinabuhayan. So siguro nasa dyan banda yung bangkong kahoy banda dyan kung saan man dyan. So ganito yung madadaanan nyo dito guys. Yan, matarik, medyo matarik to. 24 na lang yung natin. Yan, umaangat na. Medyo bagong gawa yung kalsada pero kinain na siya ng damo. Kaya mag-iingat kayo, busina na lang kayo pagka baka may kasalubong pagka sasakyan ang dala nyo. Ayan, malapit na tayo, landing point. Tarik nun So yan guys, nandito na tayo. Time check natin ay 5:53 na ng hapon. So ayan, ang ganda ng lugar dito. Ganda ng view. Check lang natin kung saan tayo pwede makapwesto ng maayos. Sir, dito na. Baba mo na dito. Pwede baba dito. Pwede pa dyan? Baka okay lang kaya? So yan guys, baba na daw tayo dun. Check natin kung saan may magandang pwesto. Dito mo na lang i-park, sir. Diyan. Kahit dito na kayo. Isang haba. Dalawang sets lang naman kayo. Oo. Parang maliit boss. Maliit, payat. O gusto mo, dito na lang kayo sa dulo. So
So yan, okay naman yung pinakitang spot ni Kuya, pero nagtry pa rin tayo maghanap ng much better option para sa mas magandang spot, no? So let's see. Okay na kaya dito? So yan guys, naguguluhan tayo sa paghanap ng pwesto, pero yan, dami rin tao, daming kainan dito. Iniisip ko na lang kung saan po pwesto. Ang hirap kasi pagka ako namimili, medyo hindi ako magaling mamili ng pwesto eh. So ayan, sabi ni Tutoy, ay meron daw dito magandang pag-anuhan ng tent kasi may mga pinatag daw dito, no? So double check natin kung magaganda. Yun po, ayun po, tapos yun din po. Ah, saan dyan? Ito mismo? Opo, Ah, yan. opo. Okay, dalawa kami. Dalawa po, pwede din po yung isa po. Oo, isang nakasasakyan, pwede naman dito, no? Opo. Ahan. So, ito yung sinasabi niya na medyo pinatag. So, tingin ko kasya. So yan guys, bago natin i-set up o pesto ng maganda yung motor natin, ibababa muna natin siguro yung mga gamit para hindi tayo mahirapan magpagmaniobra. So ito yung bin natin guys, so makikita nyo sa harap yun, city lights yan. Ito city lights din dito. Actually medyo mas maganda dun sa parting yun, yung view. Kasi dun medyo mas maraming city lights na matatanaw ka, pero okay na din dito. Ang iniisip ko kasi yung mas tahimik, mas isolated. So confirm na nga pala guys na hindi yun yung dinaanan natin nung una. So bagong daan yun. Ang daan natin nung una kasi dito dito tayo dumaan nung una eh. So may bagong daan na pala, na ang daan ay Tayak Hills. So doon ang nakita natin kalsada na. So ayan, magbababa muna tayo ng gamit guys. So ayan Tay, okay lang sama kita sa video. Sige. Okay lang. Magkano yung sa motor pag magpa-park? 20 lang po. 20 pesos ang parking. Tapos pagdating sa may pagta-tent, 150 po. 150 bali 170. Opo. Overnight na yun. Opo. Mga ilang oras yun, so same time lang. Halimbawa, anong oras na ba ngayon? 6, so 6 din ng hapon ako pwedeng umalis, ganun. Parang, ewan. Okay na, bukasan lang. Bahala, kayo po bahala. Parang pwede po siyang, pwede pong hanggang hapon. Ganun. Pwedeng hanggang hapon yon. Tapos pag sasakyan, magkano? Basta po hindi po kayo aalis po. Pag sasakyan po, 50. Pwede naman pong i-discount na po yung motor po. Discounted na. Basta 150 yung sa overnight. Tapos Opo. pag sa sasakyan ay 50 ang parking. Opo. Pero pag sa, ganun, same lang din. Same lang din yun ng overnight 150 rin sa kanila. So yan, dalawa lang naman kami. So yan, i-set up ko na lang muna yung gamit ko dito. Magbabayad na ba sa'yo? O maya-maya? Pwede maya-maya. Pwede naman pong maya-maya. Okay. I-reserve ko na lang din tong isang slot na to, no? Okay. Thank you. Opo. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me. Time check natin ay 6:40 na ng gabi. So share ko lang guys, alam nyo ba, parang gusto ko nang bumili talaga ng martilyo sa totoo lang. Yung martilyo ba na tunay na martilyo tas maliit. Tas ito ang nangyari. Yung martilyo natin bumigay na talaga. So ang mangyayari nan, bibili na talaga tayong bagong martilyo. Buti na lang parating na si Byron. Iisang pegs na lang yung kailangan natin ikabit no. Ay nako, wala na, bumigay na. So yan, balik tayo dun. Try natin kung makakapukpok pa tong kapirasong ulo nitong hammer natin. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. So yan guys, nakapag-set up na tayo ng tent. So yan, ayos na. Canopy and tent, goods na. So yan, ito yung view ng lugar. Naabutan na tayo ng gabi. Anong oras na ba? 6:56, so alas 7, naabot na tayo. At ayun, nasa tuktok pa rin yung buwan. So yan, wala pa rin sila Byron. So hintayin natin. Actually, dapat nandito na sila eh. Wala kasi akong signal kaya hindi natin makita kung nag-chat na ba sila. So
So yun guys, medyo nakasetup na tayo. Sa tingin ko, ayun na sila Byron. Malakas ang ilaw eh. So ito yung setup natin guys. Hindi pa kompleto. Ilalagay na lang natin yung table sa chair natin. So medyo madali-dali na naman yun. Setup muna na tayo. So yung what's up guys, malapit na tayo matapos pag-set up. So time check natin is 7:40 na. So tapusin na natin tong setup natin, tapos mamaya ako na papakita sa inyo, no. Update ko na lang kayo mamaya, and peace out muna. 2,000 years later. 8:42 na. So yeah, medyo setup na tayo, no. Setup natin. Si Luisa ay nagre-ready na ng mga iihawin natin. So yan, goods na yung ating setup dito. So ang hindi lang natin napaghandaan, mahirap nga pala ang tubig dito guys. So yun ang kailangan nyo i-consider pag pupunta kayo dito. Medyo mahirap ang tubig. So yun, yung dala natin ng mga tubigan, hindi rin natin na malalagyan ng tubig yan. Buti na lang may dala si Byron na mga tubig niya. Nakapag-ready na siya. So ayun nga pala guys, at nakapag-ready na rin tayo ng ihawan. So dito na natin piniwesto yung ihawan natin. Yan, may uling na tayo. Tapos ito, yung mga tubig ni Byron na dala. Tapos siya, may tubig pa siya dito. Pero ito naman guys, pakita ko sa inyo yung view dito. Ito sila Byron, yung kanilang black dog. Ito naman yung atin na setup. Tapos ito yung pinaka-view dito guys, yan. Okay, city lights. Makikita nyo, sobrang lawak na almost, siguro mga ano yan, 200 degrees na yan. 300 degrees, sobrang lawak na makikita niya. So ito, puro city, yan. City, San Pablo, dito, yan. So yung hangin naman dito, medyo may bugso-bugso ng hangin. So mas maganda kung magtatayo kayo ng tent is titibayan nyo na. Kasi may pagbugso ng hangin katulad niyan. May bumugso yung hangin, natanggal yung ating mga ilaw doon. So dito lang tayo para sa malayo at may nagpapatugtog nga pala, no. Ay lang naman guys, hindi ko na masyado napakita sa inyo yung pag-setup natin kasi nagmamadali na tayo at para yun nga, gabi na tayo nakapunta dito. Kailangan pa natin mag-ready ng para dito sa ating pag-iihawan. So yun guys, mag-iihaw na tayo. So sa tingin ko isang uling lang magagamit natin kasi ang iihaw lang natin na ito lang, hotdog lang. At parang medyo pangit yata yung nakuha ko na mais. Lalaga na lang daw yung mais natin. Tapos yung saging naman siguro baka pamprito na lang yun eh. So ayun, mangyayari. So yan, ihaw muna tayo guys. So yan, luto na yung ating hotdog guys. Naagapan naman, buti naman, hindi nasunog. Tapos meron din tayo dito ang nilalaga na mais. Nilagang mais oh. Medyo maya-maya, luto na ito, mabilis lang yan. Time check pala natin guys ay 9:15 na ng gabi. Parang umalis na yung nagsa-sound trip kanina. Medyo tahimik na naman ang paligid at sa tingin ko, yan, mga ganito lang sigurong setup. Yan, mga ganyan lang. Ayos na ayos ang gabi pag ganyan. What's up guys? Medyo relax na tayo, no? Natapos na tayo sa mga gawain. So ang niluto lang naman natin, inihaw na hotdog, tapos ito iihaw sana kaso medyo pangit daw. Kaya nilaga lang namin yung mais. Ewan ko kung anong plano ni Lisa dun sa saging, kung ipiprito niya pa ba. Tapos meron pa pala silang snacks na parang cropek. So yan, ito na yung ano na mais natin. Para bari ko luto na to, pwede na sigurong ahunin to. Nalagay na natin sa lalagyan. Dali na natin to dun guys. Ito natin to, may mainit to eh. So yan guys, ngasab tayo ng mais. Time check natin ay. Kita nga tayo pag nataw. Kanina talaga yun, naiiyak na ako. Hap. Ito naman saging, imbis na ihawin natin, medyo ano na kasi siya, medyo sobrang hinog na. Piprituhin na lang daw. So yan, let's get to it. Medyo ano na nga siya, hinog na hinog. So yan guys, ayos na. Time check pala natin guys ay 9:57. So yan guys, mainit na yung ating mantika. Pwede na tayo maglagay ng saging. Siguro mga 2 salang lang to. Malaki naman yung lutuan natin eh. So yan guys, luto na tong unang batch. So pangalawang batch tayo. So yan, inabot pa ng 3 salang tong konti. Pero saglit lang to. Time check natin ay 10:19 ng gabi. At ito na, ready to serve. Yun na yung ating saging. Dadalhin ko na dun na makain na nila. Time check guys, 10:22. Iinit pa lang ako eh. Naunahan tayo mga rads.
Titingin pala ako sarili, naunahan na kagad ako. Kaya tayo saging. Kakakain lang natin kanina ng halo-halo na. Abay, halo-halo na nga, mais, saging, ube, leche plan. Magkano ka na lang ng yelo, may halo-halo ka na sa tiyan. May ano, mataka na lang. Oo nga. Medyo tahimik din naman. Ay siya. Sabagay tayo naman ng maingay mamaya. Time check natin ay 10:58 na ng gabi. So yan, may bago tayong lulutuin ito. May dala sila bayro na cropek. So yan, prituhin lang naman to, mabilis lang itong prituhin na. So yan, simulan na natin guys. Nahugasan na natin itong ating lutuan. Tapos hiniram natin itong kanilang lutuan na isa. Kasi yan, medyo malaki. So dito natin lalagay itong mga cropek. So painitin lang natin to, then lagyan natin mantika. So yan guys, medyo mainit na yung mantika. Naglagay na tayo ng mga ilan, ng konti lang muna. Ayun na guys, oh. Okay na, medyo maluluto na siya. Ang galing. Iba-iba yung kulay. Oh. Natin na niya. Oh. Iba-iba yung kulay niya. Parang pwedeng ilagay sa halo-halo. Eh. Diba? Diba yan? So yan guys, maghihiwa din pala tayo ng sibuyas para sa sausawan ito. Meron tayo suka dyan eh. And so what's up mga Rads, time check natin ay 1:44 na ng gabi, ng umaga pala. So ngayon ay June 28, 2026. Tutulog na tayo guys at see you na lang bukas, no? Tapos na tayo maglaro ng Uno. At ayun, ayos naman, no? So, solid. So yan, see you na lang bukas. Tulog muna tayo ng makabawi tayo ng pahinga. Ayan. Peace out. And so what's up mga Rads, good morning. So itong inyong Kuya Rad, no? Kuya Rad TV. So nandito pa rin tayo sa landing point dito sa Rizal, Laguna. At ayan, ito nga pala ang view na makikita nyo dito guys. Ito naman yung tent natin, so medyo magulo. Papakap na rin tayo mamaya. At dahil mamaya ay mainit na dito. So ito nga pala yung pinestuhan natin. Isa sa pinakamataas na parte dito ng landing point. Tapos nandito lang sa likod natin yung bundok. San Cristobal, Kinabuhayan. Dito sa pwesto natin, dito na tayo pumesto dati nung tayo ay nag-camp dito. So doon tayo banda sa may camper na yun, camper pick up. Tapos kahapon, dito wala masyadong tao. Tapos may mga part dito na parang pantay na. So ito yung in-offer sa atin ng bata kahapon na parang nagbabantay dito. Kaya dito na tayo pumesto. Maganda dito, hapon pa lang, malamig na. So hindi kayo masyadong babanasin. So hindi ko pa natatry dito nang mag-stay na hanggang tanghaling tapat Tapos ang ganda ng view talaga dito. Tapos ang pinakamalaking problema nga pala dito guys ay tubig. So dito ang tubig parang iniipon-ipon lang nila sa mga ganto. Sa mga drum. Hindi siguro to kasi medyo madumi siya. Siguro naghahakot lang sila ng tubig para pambuhos dun sa CR. CR naman is may bayad pagka magsi-CR kayo, no. Ko lang kung 24 hours pwede kayo mag-CR kasi umaalis din yung mga bantay, Ayun lang guys, so mahirap lang dito talaga is tubig. So mas maganda kung magdadala kayo ng sarili ng tubig. Katulad ni Byron, nagdala siya ng tubig niya. Ang problema naman, limited lang din. But sila nga nakasasakyan pa eh. Paano na tayo mga nakamoto camping, no? So tubig na pang linis-linis ng mga hugasin, ganyan. Saka siyempre tubig na pang inom. Pero may nabibili naman dito. Maganda dito guys, dito sa baba. Nandito sa baba dito is marami kang mabibilhan ng tubig dyan, mga maraming tindahan. Saka actually dito hindi mo na kailangan na magdala pa ng mga lulutuin, pagkain, kasi marami kang mabibilin dyan, mga Tapsi, may mga nagtitinda ng mami, ganyan, siguro wala kung may goto. So marami kang mabibilhan dyan sa part na yan, So papakita ko rin sa inyo, malalakad tayo dun. Tapos meron din mga coffee shop. Tubig lang isa sa pinaka problema mo dito. Signal naman nga pala guys, medyo mahina ang signal dito. O may signal daw ng talk and text doon, siguro banda doon. Pero yung globe is halos wala. So medyo mahina talaga siya. Tapos ipakita ko sa inyo yung CR.
sarado guys. Parang may nakalak yung CR. Pero ipakita ko sa inyo dito sa taas. May ilaw siya. So ganito yung itsura guys. Yan. Yan guys, kita nyo ba? Yan yung itsura. May balde, may bowl, may ilaw. Yan. So, sobrang simple lang. So, pero sa mga lalaki naman, medyo hindi naman ganun kahirap kasi dun kami sa may mga halaman sa gilid lang. Pwede na. So, okay na yun. No? So, yan. CR. Yan, napakita ko sa inyo. Yung daan naman, okay lang naman yan. Hindi naman siya actually medyo matarik din. So, medyo matarik yung daan doon. Kahapon pala, dito tayo dumaan sa Tayak Hills banda. So, ang daan naman ng isa dito sa kabila. May dalawang daan yan. Pero kung galing ka ng San Pablo o Manila, mas malapit yung daan dito sa Tayak Hills. Siguro ayun pa rin ang i-recommend sa'yo ni Google Maps. Tapos meron ditong may fog na may fog cloud na parang dito ang way niya. So, papunta sa dito. Mamaya maanuhan natin na parang medyo mapag na siguro dito. Pagka nga pala kayo ay pumunta dito at may mga pagkain kayo, sabi ni Manong, itatabi niya daw. Huwag niya daw hahayaan nasa labas kasi may mga aso daw na nangangalkal nga lang. Mga pagkain, mga tira, huwag niyo tatakloban lang sa lamesa. Pasok niyo sa sasakyan o kaya sa tent niyo. So yan, alakad tayo dun guys sa baba. Papakita ko naman sa inyo yung itsura dun. At time check nga pala natin guys ay 6:05 na ng umaga. Ayun na pala guys. Sa bundok na nasa likod natin, mahamog na siya. Ito na yung parang fog clouds. Akala mo may nagsisilab Malapit nga lang pala dito ang Bangkong Kahoy Valley. Maalin man dyan sa bandang side na to o dito. Basta dyan lang yan sa malapit. Kaya yung fog na yan baka pupunta pa ng Bangkong Kahoy Valley pa yan. Yan. So yan. Ang entrance nga pala dito guys. Actually walang entrance dito. Pagka magpapark kayo ng motor ay 20 pesos. Pagka naman sa sasakyan is 50 pesos. Pero kahapon diniscount na tayo ng para doon sa motocamp parking. Pero yung sa camping naman, katulad dito overnight tayo ay 150 pesos siya. So yun lang naman, baba muna tayo sa baba. Punta muna tayo sa baba. So yan guys, ito naman itsura ng daan dito, papunta dun sa pinestuhan natin. Yan, kaya naman ng sasakyan doon pumunta. Huwag lang lowered. Saka motor kaya din. Tapos pagdating naman dito, kalsada na. Kaya okay na. Tapos may marami din view dyan. Tapos yan guys, dito naman yung sa kalsada natin. So marami tayong mga tindahan dito, So katulad dito, parang may McDo pa dito. Tapos ito, may mga campsite dito. Dito maraming hilera ng campsite, so magkakaiba sila ng may-ari. So dito tayo niyayaya kahapon ng isang lalaki na pwesto. Okay naman, maganda naman ang pwesto dito. Kaso nga lang may yung natirang mga pwesto sapat medyo wala na ako nahanap na medyo pantay, Kaya doon tayo nagpunta sa pinuntahan natin dati. Tapos dito may mga tinda ding mami, Andres Pares and Special Mami. So pwede kayo magmamay dyan sa halagang 60 pesos, 70 pesos lang na. Tapos dito sa isang campsite. So actually mga campsite dito guys, wala pa mga pangalan So yan, parang ganyan lang sila. Parang bakanting lote lang na pwede nyong pagtayuan ng tent, pagtambayan, paghapon. So ito, itsura. So iba-iba naman sila ng view. So ito yung view niya. So doon naman sa atin mas mataas, mas maganda lang yung view doon kasi mas kita mo. Tapos dito tayo dumaan kahapon yan dyan. Medyo matarik yan guys. Kaya ingat kayo dyan. Kaya, good morning. Di ba pag gabi, 150 yung sa mga magtetent. Pag umaga, magkano? Ganun din to, basta nagtayo ka. Same lang po, 150. Sa umaga naman, di mo mauwi ka din, maghapon din, paabot ka rin ng gabay. Pero pag tanghali po ba, sobrang init dito? Hindi naman. Ganyan to, hindi masyado, gaganyan makulimlim. Yun, mamaya yung pagnena, dito na sumbaba. Okay po. Sige po, thank you po. Nakatayo? Ay, doon po, sa dulo. Sa taas po. Sige po, thank you po kaya. Yung may tent dyan? Doon po, banda. Sa dulo. Kahapon po, mga hapon. 6 or 7 po. Thank you po. Tapos ito, may mga coffee shop din dito. Kung gusto niyo mga tambay-tambay lang kayo. May mga snacks din sila, rice meals, hotdog, may katsudon, chicken cutlet with rice. So, yun, talagang hindi kayo magugutom dito basta meron kayong ganito. Tapos yun, parang may mga din pala sila. Yan, may parang campsite din sila na part dito, Ayos din. Medyo goods naman. May mga kubo for rent pa pala sila dito. Kaya katulad nun, may kubo for rent. So, di lang natin kung magkano yan. Tapos ito naman guys, meron tayong mami. Ito, mami at lugawan. Inihaw, tapos silog at iba pa. So, yan, kaya maganda dito pagka kahit hindi na kayo mag-abala magdala ng lulutuin. So, meron na kayo dito pwede pagbilhan ng mga pagkain natin. Guys, ito nga pala dito, kitang-kita na yung Tayak Hills. Ayun, simula dito, ayun na yung Tayak Hills na makikita nyo. So, pwede nyo rin puntahan yan pag pupunta kayo dito.
Pagbaba nyo kasi dito, once na may makita kayong kantuhan, kakaliwa lang kayo. So mura lang naman ang bayad dyan. Siguro baka mga wala pang 100 pesos per pax. O pag may bayad ang motor. Parang ano yan, paakyat siya. Tapos makikita nyo may malaking cross siya doon. Tapos yan, overview, overlooking din yung part na yan. Usually yan, pasyalan lang, parang wala pang campsite yan. Pero may mga rooms sila dyan na pwede nyo rentahan kung gusto nyo mag-overnight stay. Tapos kung ilang araw, ganun ba. Yan ang maganda dito, overlooking talaga. Medyo hindi pa nga lang masyadong develop tong lugar na to. Kaya naging problema pa natin yung tubig. Wala pa silang linya ng tubig. Ano. Pero sana magkaroon sila ng linya ng tubig. Isa sa mga for improvements dito sa lugar na to. Pero pag nagkaroon yun, naku, lalong dadayuhin tong lugar na to. Kasi maganda rin talaga siya. Katulad yan, katabing-katabi na natin yung bundok dito. Mismong paanan na tayo. Pagdating mo dito, paanan na mismo ng bundok. Tapos yan, may mga pinafag na siya. Tapos marami din mga stalls dito, tindahan. Kaya kung sa pagkain talaga, hindi kayo magugutom. So yan lang naman guys. At sana nagkaroon kayo ng idea sa lugar na to. Babalik na rin tayo dun at unti-unti na rin tayo mag-pack up. At gawa ng mamaya, mainit na dito pag sikat ng araw. Lalo, buti nga medyo mapagpa eh. Pero kung walang pagya, baka medyo masikat na yung araw dyan. Ano? At si Elisa na may nagluluto na ng almusal. Hindi ko lang alam kung anong oras ang pack up natin. So depende kila Byron. Tanungin na lang natin mamaya sila. Siguro nagbabawi pa ng tulog. Tulog na tulog pa yung dalawa eh. At may pagdating ng pagtapos ng trabaho, diretso na sila ng pagsimba kahapon. Tapos diretso na nga dito sa camping. Tapos dito nga pala, kahit na gano'n na medyo mahirap ang tubig, meron silang maraming comfort room. So pay CR, yun. Kaya kahit hindi ka doon nag-camp, pwede ka na maki-CR, basta syempre may bayad lang. Ang ganda. So yan, kain muna tayo guys bago tayo mag-pack up. Papack up na rin pala tayo pagkakain nga pala, no? At mainit na dito mamaya. Tapo! So yan, ito yung ating breakfast. So yan guys. Flying saucer. Flying saucer with bacon. Bacon! Imagination mo, With egg and cheese. Yan. Sarap, may foil pa. Mas mainit na Milo. Kainit na ulo. Mainit na ba uwi mo? Wala. At dahil malilong pa ang panahon, naglaro muna kami ng Uno cards bago umuwi. Ring. So what's up mga Rads, time check natin is 8:13. So yan, magpapack up na tayo, tapos na tayo maglaro ng Uno and I'm undefeated. Undefeated ako today. So yan, makikita nyo naman medyo nainit na, kaya tayo magpapack up din at para hindi naman tayo abutan ng sobrang init na. So yan, pero kukunti na yung natin. Kukunti na yung iimisin natin kasi habang naglalaro tayo, iniimis na natin. Yung iba, ano yun? Ito. Anong insekto to guys? Comment down below kung alam nyo kung anong klaseng insekto to. Ang gara. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ayun o. Kulay orange, tas mahaba. Akala ko kung ano. So yan. Peace out muna guys. Imis muna tayo ng gamit.
Okay na, solve na. So what's up mga Rads, ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong kay Uncle Lapiling Vlogger. So time check natin is 9:05 na ng umaga at ngayon ay June 28, 2026. At yan, tapos na tayo mag-pack up at ito na naman tayo sa pinakamalungkot na parte ng ating Rad Venture. So yan, kita-kits na lang ulit sa mga susunod na Rad Venture natin at dito ko na lang din pala tatapusin ang episode ng ating Rad Venture mga Rads. At kung nandito ka pa sa part ng video na ito ay maraming salamat. Huwag niyo na rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. At kung may request ka na campsite at para bisitahin natin at mga ulam na parang gusto niyo lutuin natin, i-comment down below na lang mga guys. Mali nyo naman maluto at mapuntahan din natin ang mga request nyo guys na ulam na. Bilis ka, no? So ayan. So yan lang, pasensya na kayo guys, meron tayong kasi makakalimutin ako pagka hindi ako nagganto, yung mga ibang dito nakakalimutan ko kaya nagaganto ako guys. So yan guys, click niyo na lang din ang notification bell sa para lagi kayong updated sa ating mga bagong Rad Venture at huwag niyo magkalimutang mag-like, comment and share ang video para lang dumami ang ating mga Rad subscribers. So yan, masasabi ko lang sa campsite nito is napakaganda. Time check natin 9:05 na pero hindi ganoon siya kainit. Pero syempre mahamog. Ayun lang, sana ma-improve nila yung pagdating sa tubig at para sa susunod na mas enjoyable siya. Para pwede na mga 3 days, 2 nights, mga ganon. So yun na naman, overall maganda. Ayos din, malinis din. Malinis din. So yan, meron tayong mga dancer sa likod. Sana all. So yun, nakagandaan dito sa campsite nito. May nag-aasikaso talaga, nilinis siya. Pero ayun lang, medyo raw camping siya. So CRS hindi pa masyadong okay. Sana ma-improve din nila. Maraming salamat sa nanonood at sana nag-enjoy kayo at sana may mga natutunan kayo sa ating bagong Rad Venture na ito. At yan. So once again, ito ang inyong Kuya Rad. See you sa next episode and peace out. Rad out. Ito ang Kuya Rad, halika't samahan mo ako sa mga bagong paglalakbay kong ito. Bawat araw gagawin nating panalo, lilibutin ang Pilipinas, ang bayan na...